Masaya niyang sinamahan ang kanyang nobyo pauwi upang makilala ang pamilya nito. Ngunit sa mismong sandaling makapasok siya sa gate, dalawang batang babae ang biglang tumakbo papunta sa lalaki. At habang papalapit ang mga ito, paulit-ulit nilang tinatawag ang lalaki na Papa. Nang makita niya mismo ang nangyayari sa kanyang harapan, tila natigilan ang babae sa kanyang kinatatayuan. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang lahat, biglang nanlamig ang ekspresyon ng kanyang nobyo. Lumapit ito, inagaw ang kanyang bag at isinama rito ang kanyang telepono, pasaporte at pitaka. Ilang hindi pamilyar na babae ang agad na lumapit at sa pilitang isinuot sa kanya ang isang tradisyonal na belo ng lugar. Napaatras si Uzma sa takot, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Lahat ng tao sa bakuran ay nakatitig sa kanya at ang mga tingin nila ay may dalang nakakatakot na intensyon. Tinawag niya ang kanyang nobyo, desperadong gustong malaman kung ano ang nangyayari. Ngunit tuluyan siyang binaliwala nito at tahimik lamang na tumayo sa likuran nila habang inuutusan ng lahat na itulak siya papasok sa bahay. At hindi pa roon natapos ang lahat. Matapos siyang kaladkarin papasok, ilang babae ang nagsimulang hawakan siya at sa pilitang palitan ang kanyang mga damit. Sa sandaling iyon, tuluyang na blanko ang kanyang isipan. Napakabilis na mga pangyayari. Malinaw na sumama siya rito kasama ang kanyang nobyo upang makilala ang pamilya nito. Kaya bakit nila kinuha ang kanyang bag at bakit siya pinipilit na magpalit ng damit? Nang magsara ang pinto sa likod niya, tila huminto ang oras. Buong lakas niyang pinaghahampas ang pinto habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang nobyo. Ngunit walang sumagot. Patuloy na umuukit sa kanyang isipan ang mga tinig ng dalawang batang babae na tumatawag dito ng Papa. Sa wakas ay napagtanto niya na maaaring nalinlang siya. Hindi ito pag-uwi upang makilala ang mga magulang ng kanyang nobyo. Isa itong maingat na pinagplanuhang patibong. At kahit na naunawaan na niya iyon, may maliit na bahagi pa rin ng kanyang puso ang kumakapit sa pag-asa. Matapos maghintay ng matagal sa silid na iyon, sa wakas ay dumating din ang kanyang nobyo. Agad siyang lumapit dito at humingi ng paliwanag. Ngunit matapos ang isang malakas na sampal, tuluyan nang namulat si Uzma at nakita ang tunay nitong pagkatao. Humagulgol siya at nagsabing gusto na niyang umuwi, ngunit hinarangan nito ang kanyang daan. Pagkatapos ay dumating ang isa pang sampal. Matapos iyon, kumuha ito ng lubid, itinali si Uzma, isinandal siya sa dingding at sinimulang hubarin ang kanyang mga damit. Ang gabing iyon ay tila walang katapusan. Napakahaba na para bang lumipas ang isang buong siglo. Ilang grupo ng mga tao ang paulit-ulit na pumasok at lumabas ng silid at tuluyan nitong winasak ang lahat ng pinaniniwalaan ni Uzma tungkol sa mundo. Kahit sa oras ng almusal kinabukasan, hindi pa rin siya nakababawi mula sa matinding takot na kanyang naranasan. Patuloy siyang hinihikayat ng mga babaeng nasa tabi niya na tanggapin ang kanyang sitwasyon at kumain ng kahit kaunti. Sinasabing ang pananatiling buhay lamang ang tanging paraan upang mapanatili ang pag-asa. Noon lamang niya tuluyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang mga taong nasa paligid niya. Bawat isa sa kanila ay may mga sugat at pasa sa kanilang muka o katawan. Malinaw na malamang ay nalinlang din silang pumunta roon, katulad ng nangyari sa kanya. Hindi nagtagal, may lumapit na mga tao, tinapan ang kanyang muka at kinaladkad siya palabas papunta sa bakuran. Sa oras na iyon, puno na ng tao ang bakuran at lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may masasamang intensyon. Mas pakiramdam niya na para siyang isang hayop na ipinagbibili sa palengke kaysa isang taong ipinapakilala sa iba. Pagkatapos ay lumapit kay Uzma ang isang lalaking may makapal na balbas at sinimulang titigan siya sa likod ng belo sa paraang hindi niya maintindihan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, maging ang kanyang mga paa ay hindi pinalampas. Sa huli, nakabuo ng pasya ang lalaking may balbas. Nasa huling bahagi na siya ng kanyang 20s, malamang ay nagkaroon na siya ng anak, masyado na siyang matanda at hindi natin siya kailangan. Pagkarinig niya sa kanilang pag-uusap, saka lamang niya biglang napagtanto na isa na siyang produkto na may nakatakdang presyo. Sa kabutihang palad, base sa kanilang mga sinasabi, hindi nila nagustuhan ang katotohanang ang 28 taong gulang na si Uzma ay itinuturing nilang masyadong matanda kaya hindi siya ang kanilang pinili. Ngunit dahil din sa mismong dahilan iyon, nagpasiya ang baliw na si Tahir na sa loob lamang ng ilang araw ay sisimulan ni Uzma ang pagtanggap ng mga kliyente at gagamitin para sa negosyo sa mga binatang lalaki mula sa mga kalapit na nayon. Kasabay nito, sinabi rin niyang dadalhin niya si Uzma upang iparehistro ang kanilang kasal. Muli na namang dumating ang isang malakas na sampal na lubos na itinagulat niya. Maagang maaga kinabukasan, nakaupo si Uzma sa gilid ng kama. Lubos na nawawalan ng pag-asa at pakiramdam ay wala nang natitira sa kanyang sarili. Ngayon ay isa na siyang bihag. Kinuha ang kanyang telepono at araw-araw siyang inaabuso ni Tahir. Hindi siya makatakas at wala rin siyang kakayahang labanan ito. Sa takbo ng mga pangyayari, tila kamatayan lamang ang maaaring magpalaya sa kanya mula sa pagkakahawak ni Tahir. Ngunit hindi niya iyon magawa dahil sa kanyang tahanan ay may isang batang anak na babae na naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik at sa mismong sandaling iyon, bigla niyang narinig ang mahinang paglangit-ngit ng pinto sa kanyang likuran. Paglingon niya, natuklasan niyang hindi pala nakalak ang pinto. Kahit na nanginginig siya sa takot, may isang likas na pakiramdam sa loob niya na nagtulak kay Uzma na unti-unti
unti-unting lumabas ng silid. Marahil dahil maaga pa ng umaga, mahimbing pang natutulog ang lahat ng tao sa bahay. Kaya tahimik siyang naglakad ng marahan patungo sa labas. Sa kabutihang palad, wala ni isang tao sa bakuran. Ngunit biglang lumitaw ang isang dalaga at sinabi kay Uzma na kahit makalabas pa siya sa pangunahing tarangkahan, hindi pa rin siya makakatakas. Dahil walang masasakyan sa lugar na iyon at wala ring taong handang tumulong sa kanya. Sa loob ng napakaraming kilometro sa paligid, lahat ng tao ay kabilang sa kanila. Kung mahuhuli siya at maibabalik doon, kahit hindi siya mamatay, siguradong hahampasin siya hanggang sa halos mawala na siya ng buhay. Noong huling beses na sinubukan ng babaeng iyon na tumakas, ilang beses siyang hiniwa ni Tahir sa mukha gamit ang kutsilyo. Ang mga salita ng dalaga ay tila isang balding malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, na tuluyang pinatay ang munting apoy ng pag-asang kakasilang pa lamang sa kanyang puso. Talaga bang nakatakda na siyang mamatay sa lugar na iyon? Pagkatapos, bigla niyang napansin na may hawak na telepono ang dalaga at para sa kanya ay para itong isang huling pag-asa. Agad siyang nakiusap kung maaari niya itong mahiram upang makatawag. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya kailanman maiisip na ang tawag na iyon ang magiging dahilan ng pagkawala ng buhay ng kawawang dalagang iyon. Sa huli, umakyat silang dalawa sa bubong at matagal na naghanap ng signal bago sila tuluyang nakakita ng isa. Mabilis na kumonekta ang tawag at ang taong sumagot ay isang kaibigan ni Uzma sa India. Bagaman nagtagumpay siyang makatawag, sinabi ng kanyang kaibigan na nasa Pakistan siya ngayon at nasa isang liblib na bulubunduking lugar pa. Kahit i-report pa ito ng kanyang kaibigan sa mga pulis sa India, wala ring itong magiging epekto dahil ang sitwasyong ito ay isa ng usaping internasyonal at hindi maaaring pumasok ang mga pulis ng India sa Pakistan upang iligtas siya. Sinabi rin ng kanyang kaibigan kay Uzma na wag siyang makikipagsagutan o makikipagtunggali kay Tahir at wag ding tatawag sa lokal na pulisya dahil malaki ang posibilidad na masuhulan ni Tahir ang mga lokal na pulis. At kapag nangyari iyon ay lalo lamang magiging mahirap ang lahat. Kaya habang sinisiguro niyang mananatili siyang buhay, kailangan niyang makahanap ng pagkakataong makarating sa embahada ng India sa Pakistan. Tanging sa pagdating niya roon, magkakaroon si Uzma ng pagkakataong mabuhay. Ang mga salita ng kanyang kaibigan ang tuluyang nagpagising kay Uzma sa katotohanan. Maaga kinabukasan, sa ilalim ng mga pagbabanta ni Tahir, napilitan si Uzma na pumunta sa tanggapan ng Civil Registry ng bayan upang iparehistro ang kanilang kasal. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang naging legal na asawa ni Tahir si Uzma at maging ang mismong sandali ng pagpirma niya sa mga papeles ay kinunan pa ng video ng mga tauhan ni Tahir. Nang gabing iyon, ibang-iba ang kilos ni Uzma na parabang naging ibang tao siya. Nag-ayos siya ng sarili at maingat na nilinis ang silid tulugan. Paanong hindi magugustuhan ni Tahir ang isang babaeng mukhang napakasunurin, mahinahon at mahusay sa mga gawaing bahay? Matapos na naman ang isa pang mahaba at masakit na gabi, maaga muling nagising si Uzma. Sinabi niya kay Tahir na sa India, kapag ikinakasal ang isang anak na babae, karaniwang nagbibigay ang kanyang mga magulang ng pera bilang dote. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na niya ito makukuha ngayon. Sa mismong sandaling marinig ni Tahir na may kasamang pera ang usapan, bigla siyang naging interesado kahit na halos bagong gising pa lamang siya. Tinanong ni Tahir kung magkano ang perang iyon at sinabi ni Uzma na humigit kumulang 1,000,000 rupees. Pagkatapos ay tinanong nito kung paano nila makukuha ang pera at sinabi ni Uzma na nagtatrabaho sa embahada ang anak ng kanyang tiyahin. Kaya maaari nilang puntahan ito, sabihin na kasal na sila at humanap ng paraan upang makuha ang pera. Pumayag si Tahir. Isa iyon sa mga bagay na hindi inaasahan ni Uzma. Hindi niya inakalang ganon kadaling maniniwala si Tahir sa kanyang kwento. Ngayon ay handa na ang lahat at ang kailangan na lamang niya ay ang tamang pagkakataon. Maaga kinabukasan, halos hindi na makapaghintay si Tahir na ibalik kay Uzma ang kanyang bag at telepono. Bago sila umalis, lumingon siya sa kawawang babaeng nagpahiram sa kanya ng telepono. Sa sandaling iyon, ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila isang tahimik na pangako ng pagtitiwala. Ipinangako ni Uzma sa babae na kapag nakatakas siya, babalik siya upang iligtas ito. Ngunit ang pangakong iyon ay magiging isang pangakong hindi na kailanman matutupad. Matapos ang mahigit 2 oras na biyahe, sa wakas ay narating nila ang embahada ng India sa Pakistan. Mahigpit ang seguridad sa lugar at mabusising sinusuri ang bawat taong pumapasok. Sa pasukan, kinailangan nilang pansamantalang iwan ang lahat ng kanilang mga gamit sa inspection booth. Dahil maaga pa, hindi pa nagsisimulang magtrabaho ang mga empleyado sa service window. Matapos maghintay ng matagal, nagsimulang maghanap si Tahir ng sigarilyo, kaya isa-isang lumabas ang dalawa mula sa inspection booth upang manigarilyo. Walang duda na ito na ang pinakamagandang pagkakataon ni Uzma upang tumakas, ngunit hindi siya nangahas na kumilos ng padalos-dalos. 3 maikling minuto lamang ang paghihintay, ngunit para sa kanya
niya ay tila isang buong siglo ang lumipas. Sa wakas, dumating din ang sandali. Mabilis na tumibok ang puso ni Uzma at sa mismong pagbukas ng empleyado sa service window, agad siyang tumakbo papunta rito. Sinabi niya, isa akong mamamayan ng India. Nasa panganib ako, sa pilitan akong ikinulong sa buner at nasa malapit lamang sila ngayon. Pakiusap, papasukin ninyo ako agad. Dahil sa biglaang pagpasok ni Uzma at sa kanyang walang tigil na pagsigaw, labis na nagulat at natakot ang mga empleyado sa loob. Inakala ng lahat na maaaring mayroon siyang problema sa pag-iisip o isa siyang teroristang may dalang bomba. Kaya anuman ang mangyari, hindi nila siya maaaring pahintulutang manatili sa loob. Nang marinig ni Uzma na balak siyang palabasin, tuluyan siyang nawala ng kontrol sa sarili. Ang dalawang halimaw na iyon ay nasa labas lamang at kung mapipilitan siyang lumabas na yon, masasayang ang lahat ng kanyang pinagdaanan at pinaghirapan. Sa kabutihang palad, ang empleyadong nagbukas ng pinto para kay Uzma ay lumapit at ipinaliwanag ang nangyari na sa wakas ay nagpatahimik sa lahat dahil napakabilis ng pangyayari at napakahinala ng sitwasyon. Wala nang ibang pagpipilian ang mga empleyado kundi tawagin ang pinuno ng embahada. Sa una, inakala ng opisyal ng embahada na si Singh na isa lamang itong karaniwang alitan sa pagitan ng mag-asawa. Tumagal ng halos 1 oras ang pagtatanong at pagkuha ng kanyang pahayag at matiyaga niyang pinakinggan habang isinasalaysay ni Uzma ang buong panlilinlang na kanyang naranasan. Ngunit walang bakas ng simpatiya sa mukha ni Singh. Bilang isang veteranong opisyal ng embahada na marami nang nasaksihan, napakarami na niyang nakaharap na kasong katulad nito. Sa ngayon, ang tanging nakita niya ay ang pasaporte ni Uzma bilang mamamayan ng India at bukod doon ay wala na itong ibang maipakitang impormasyon o ebidensya. Habang abala ang kanyang mga tauhan sa pagpapatunay ng pasaporte, biglang hinampas ni Singh ang mesa at mariing hiniling kay Uzma na sabihin ang buong katotohanan kung bakit siya napunta roon. Nagkunwari pa siyang sasabihin na kung hindi ito magsasabihin ng totoo, ipapalabas niya ito mula sa embahada. Pagkarinig sa sinabi ni Singh, tuluyan ang nataranta si Uzma. Paulit-ulit siyang nakiusap kay Singh, nagmamakaawang huwag siyang palabasin ng embahada dahil alam niyang kapag nailabas siya roon, maaaring hindi na siya magkaroon pa ng isa pang pagkakataong makabalik. Sa huli, dahil wala na siyang ibang magawa, nagpasya siyang patunayan na totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Pagkaalis ni Singh, inubad niya ang kanyang mazadamit sa harap ng dalawang babaeng empleyado at ipinakita ang kanyang likod na halos natatakpan ng mga sugat at pasa. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang harapang bahagi ng katawan ni Uzma ay puno rin ng mga marka ng paso mula sa sigarilyo at mga sugat mula sa kagat. Maging ang kanyang pinakapribadong bahagi ng katawan ay nakaranas ng matinding pananakit at pinsala. Nang makita nila ang nakapanlulumong ebidensyang ito, agad na iniulat ng dalawang empleyado ang sitwasyon kay Singh habang pinakikinggan ang kanilang galit na paglalarawan sa kanyang kalagayan. Doon lamang lubos na napagtanto ni Singh kung gaano kalubha ang problema. Kasabay nito, dumating din ang magandang balita mula sa empleyadong sumusuri sa pasaporte. Tunay ang pasaporte ni Uzma. Ibig sabihin nito, tunay ngang mamamayan ng India si Uzma. Hindi na nag-aksaya ng oras si Singh at agad na nakipag-ugnayan sa isang diplomat ng Pakistan. Humihiling na tulungan silang mapabilis ang proseso upang maibalik si Uzma sa India sa lalong madaling panahon. Ngunit sa sandaling iyon, maaaring nakalimutan niyang nasa teritoryo siya ng Pakistan. Sa isang iskandalong pulad dito, paano nga ba basta-bastang papayagan ng Pakistan na makaalis si Uzma? Paano kung makabalik siya sa India at magsimulang magsalita tungkol sa kanyang pinagdaanan? Sa oras na mangyari iyon, sa paningin ng maraming mamamayan ng India, maaaring maging sentro ng galit at batikos ang Pakistan, pagdukot, pagkakakulong at sa pilitang pagpapakasal sa mga kababaihan. Isa itong napakalaking iskandalo. Siyempre, hindi maaaring sabihin ng tahasan ng diplomat ang kanyang tunay na iniisip. Kaya nagkunwari itong taos puso at sinabi kay Singh na alagaan ng mabuti si Uzma habang ipinapangako na lubos siyang makikipagtulungan sa usapin. Inakala ni Singh na dahil sa mga pangako ng opisyal ng Pakistan, malapit nang makabalik si Uzma sa India. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa mismong sandaling umalis siya, agad na tinawagan ng opisyal ang kanyang tauhang si Malik. Iniutos nito kay Malik na gawin ang lahat ng posibleng paraan upang pigilan si Uzma na makabalik sa India. Basta't hindi sila gagamit ng hayagang dahas. At nang mismong gabing iyon, natagpuan ni Malik ang asawa ni Uzma na si Tahir at binigyan ito ng isang tusong plano. Hindi nagtagal, pagsapit ng tanghali kinabukasan, biglang kumalat ang isang nakakagulat na balita. Ayon sa ulat, umano'y ikinulong ng embahada ng India ang isang babaeng Pakistani at walang sino man ang makapagsabi kung ito ba ay buhay pa o patay na. Ito ang planong naisip ni Malik para kay Tahir. Nais niyang gamitin ang media upang lumikha ng matinding presyon mula sa publiko at pilitin ang embahada na isuko si Uzma. Hindi nagtagal, nakarating din ang balita sa India. Sa puntong iyon, umabot na ang sitwasyon sa panibagong antas at nagdulot ng napangalaking presyon sa panig ng India. Inakusahan ang embahada ng India ng iligal na pagkulong sa asawa ng isang mamamayang Pakistani nang walang makatwirang paliwanag at malinaw na hindi iyon madaling maipagtatanggol. Dahil wala nang ibang pagpipilian at upang maiwasang lumala pa ang insidente tungo sa isang krisis pampolitika at magdulot ng hindi kinakailangang problema, nagbigay ng utos ang India kay Singh.
palayain si Uzma o resolbahin ang usapin sa mapayapang paraan. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Singh ang bigat ng responsibilidad na tila dumadaganan sa kanya. Sa isang panig, kailangan niyang iligtas si Uzma, sa kabilang panig naman, kailangan niyang sundin ang utos mula sa kanyang mga nakatataas. Matapos pag-isipan ng mabuti, napagtanto niyang iisa lamang ang paraan upang malutas ang krisis na ito. Kailangang maunang magsalita si Uzma at ilantad sa publiko ang unay at malupit na mukha ni Tahir. Ngunit nang sabihin niya ang planong ito kay Uzma, agad niya itong tinanggihan. Sinabi niyang hindi siya lalabas kahit isang hakbang man lamang mula sa loob ng embahada. Dahil anging sa loob ng embahada siya ligtas mula kay Tahir at tanging doon lamang siya hindi maaring pasukin at kaladkarin nito palabas. Natural lamang na naunawaan ni Singh kung bakit ganoon na lamang ang takot ni Uzma. Sinabi niya kay Uzma na kung hindi siya haharap at magsasalita, hindi siya kailanman makakabalik sa India. Legal na mag-asawa sila ni Tahir at iyon ay isang katotohanang nakatala sa batas. Kung patuloy siyang taangging magsalita, wala siyang magagawa kundi sundin ang utos at palayain siya makalipas ang 24 na oras. Sa wakas, matapos ang paulit-ulit na pakiusap ni Singh, pumayag din si Uzma. Ngunit pagkatapos noon, nagsimula namang mag-alala si Singh. Natatakot siya na sa gaganaping press conference kinabukasan ay maaaring umatake si Tahir at subukang kunin si Uzma sa pamamagitan ng puwersa. Kaya napaisip siya ng isang paraan. Maaga kinabukasan, dumating si Tahir sa tarangkahan ng embahada kasama ang kanyang mga tauhan matapos siyang anyayahan. Sa mismong oras na iyon, si Uzma naman ay papunta na sa press conference. Ito ang plano ni Singh, isang klasikong diversion o panlilinlang upang ilihis ang atensyon. Hindi lamang nito naiwasan ang posibleng komprontasyon, kundi matagumpay rin itong naisagawa ang tunay nilang layunin. Samantala, nakatayo si Tahir na lubos na nalilito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Noong nakaraang araw, tumawag sa kanya si Singh at sinabing pumunta siya upang maiuwi na si Uzma. Ngunit ngayon, walang kahihiyang itinanggi ni Singh na tumawag siya kay Tahir. Matapos sabihin niyon, ipinaliwanag niya na may problema umano sa pasaporte ni Uzma at kailangan pa itong siyasatin at kumpirmahin. Kapag wala nang naging problema, maaari na raw palayain si Uzma sa susunod na Miyerkules. Pagkarinig nito, ano pa nga ba ang magagawa ni Tahir? Hindi naman siya maaaring basta na lamang sumugod sa loob na may dalang baril at kunin si Uzma dahil ang embahada ay nasa ilalim ng proteksyon ng lokal na pamahalaan. Samantala, sa kabilang panig, puspusan na ang ginagawang press conference at matapos lamang itong matapos ay saka tuluyang tinapos ni Singh ang kanyang mahabang pakikipag-usap kay Tahir. Ngunit nang lumabas si Tahir mula sa embahada na puno pa rin ng pagkalito, saka lamang niya nakita ang sunod-sunod na mensaheng dumating sa kanyang telepono. Paglimon niya, isang napakalaking grupo ng mga mamamahayag ang nagtipo na sa labas ng tarangkahan ng embahada. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang napagtanto na nalinlang siya ni Singh. Inakala ni Singh na magpapatuloy ng maayos ang lahat mula roon. Ngunit nang muli siyang makipagkita sa diplomat ng Pakistan, biglang nagbago ang saloobin nito. Iginiit nito na marami pang hindi malinaw na detalye tungkol kay Uzma at hindi pa nila ganap na maaalis ang posibilidad na isa siyang espiya. Dahil dito, hindi pa raw nila maaaring iproseso ang kanyang mga papeles para makaalis ng bansa. Habang nakikinig sa malalabong paliwanag ng diplomat, alam na alam ni Singh kung ano talaga ang nangyayari. Isa lamang itong paraan upang patagalin ang proseso. Ayaw ng Foreign Ministry na payagang makaalis si Uzma hanggat hindi pa humuhupa ang iskandalo. Ngunit ang problema, walang tunay na kapangyarihan si Singh at wala rin siyang paraan upang maimpluwensyahan ang desisyon ng Pakistan. May isa pang napakahalagang suliranin na kailangang harapin. Ilang araw na lamang at mag-e-expire na ang visa ni Uzma. Kapag nangyari iyon, hindi na siya maaaring manatili sa loob ng embahada sa ilalim ng proteksyon ni Singh. At sa sandaling mawala ang visa ng kanyang visa, mawawala rin ang lahat ng proteksyong mayroon siya. Ngunit bago pa man humupa ang isang unos, isa na namang panibagong problema ang dumating. Dumating na ang bagay na pinakakinatatakutan ni Singh. Ipinaalam sa kanya ng kanyang mga tauhan na nagsampa si Tahir ng kaso laban sa embahada sa Islamabad High Court na humihiling sa agarang pagpapalaya kay Uzma na umano'y ilegal na ikinulong ng embahada. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Singh na humarap sa korte. Sa pagdinig, iniharap ng abogado ni Tahir ang kanilang marriage certificate, mga pag-uusap nila sa social media at mga testimonya ng mga residente ng nayon bilang ebidensya. Ayon sa abogado, sapat ang mga ito upang patunayan na kusang loob na pumunta si Uzma sa Pakistan at voluntaryo niyang pinapasalan si Tahir at walang sapilitang kasal na nangyari. Pagkarinig sa mga pahayag na iyon, agad na tumayo ang abogadong kinuha ni Singh upang tumutol. Kung kusang loob na pumunta si Uzma sa Pakistan at kusang loob na nagpakasal kay Tahir, paano nila ipaliliwanag ang mga sugat at pasa na nasa buong katawan niya? Malinaw na ang mga iyon ay bunga ng matagal na pang-aabusyo. Sa madaling salita, si Uzma ay isang nasa hustong gulang at isang lehitimong mamamayan ng India. May karapatan siyang pumili ng sarili niyang buhay, may karapatan siyang tanggihan ang isang sapilitang kasal, at may karapatan siyang makabalik sa sarili niyang bansa. Ang kanyang pasaporte, telepono at mga dokumento ay nasa pag-iingat ni Tahir. Ikilulong siya sa isang liblib na bulubunduking lugar at wala siyang anumang kalayaan upang malayang makagalaw. Kaya paano matatawag na kusang loob ang kasal na iyon?
Matapang at mabigat ang mga salitang binitiwan ng abogado at maging ang hukom ay hindi napigilang mapakunot ang noo. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, hindi muna naglabas ng desisyon ang hukom sa mismong pagdinig. Dahil sa pagiging masalimuot ng kaso at sa maselang ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa, iniutos niya na dalhin sa susunod na pagdinig ang mismong taong sangkot sa usapin. Kung mabibigong humarap ang nasasakdal, magpapasya ang korte batay sa umiiral na batas ng Pakistan. Dahil dito, wala nang ibang magawa si Singh kundi kausapin si Uzma. Ngunit si Uzma ay labis na natatakot kaya hindi siya nangahas na humarap sa korte. Dahil alam niyang ang pagharap sa korte ay nangangahulugan ding muli niyang makakaharap si Tahir, ang lalaking humila sa kanya mula sa isang panaginip at itinulak siya patungo sa impyerno. Agad na bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga gabing iyon at ang madilim at nakakatakot na mga mata nito. Ang kanyang walang magawang pakikibaka habang pinipigilan siya at ang hangin na puno ng amoy ng pawis at dugo. Hindi iyon simpleng alaala lamang. Isa iyong walang katausang bangungot na kumapit sa kanyang isipan na parang makamandag na ahas na imposibleng maalis. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi humarap sa korte. Dahil kung hindi siya haharap sa pagkakataong ito, maaaring hindi na siya kailanman makabalik sa kanyang tahanan. Sa huli, habang kumakapit sa kanyang huling pag-asa at handang harapin maging ang kamatayan, may isang pakiusap si Uzma kay Singh. Hiniling niya kay Singh na maghanda ng isang bote ng lason para sa kanya dahil kung magpapasya ang hukuman pabor kay Tahir, iinumin niya iyon mismo sa loob ng korte. Dahil natatakot siya, natatakot na muling maranasan ang mga bangungot na iyon. Kaya kahit kamatayan pa ang kapalit, hinding-hindi na siya muling babalik sa mga kamay ni Tahir. Ngayon, kahit pumayag na si Uzma na humarap sa hukuman, mayroon pa ring mas mahirap na problemang kailangang lutasin. Hindi lamang si Tahir, isang mapanganib na ekstremista, ang kinakaharap ni Singh. Kailangan din niyang makipagsabayan sa mga veteranong opisyal sa loob ng Foreign Ministry. Ang dahilan kung bakit ayaw nilang bigyang daan ang pagbabalik ni Uzma ay dahil isa siyang ticking time bomb. Kapag nakabalik si Uzma sa India, tiyak na ilalantad niya ang lahat ng iskandalong ito. At sa oras na mangyari iyon, hindi na lamang simpleng kahihiyan ang kahihinatnan nito. Sa kanilang paraan ng pang-iisip na hindi lutasin ang problema, kundi patahimikin ang taong naglantad nito, may posibilidad na harangin nila si Uzma bago pa man siya makabalik. Kaya naman, ang kaligtasan ni Uzma ang kailangang maging pangunahing prioridad. Sa huli, nakaisip si Singh ng isa na namang hindi inaasahang hakbang. Nakahanap siya ng dalawang babae na halos kapareho ng pangangatawan ni Uzma at pinasuot ang mga ito ng eksaktong kaparehong kasuotan niya. Pagkatapos, sumakay sila sa tatlong magkakaibang bulletproof na sasakyan, umalis mula sa magkakaibang direksyon at nagtungo sa hukuman sa Islamabad sa ilalim ng escort ng pulisya. Ngunit kahit gaano pa kaingat ang kanilang plano, mabilis pa ring nalaman ito ng Foreign Ministry at natukoy nila ng eksakto kung saang sasakyan naroon si Uzma. Nang makian ni Singh si Malik sa sasakyang nasa tabi nila, agad niyang naramdaman na may paparating na panganib. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang Foreign Minister ng Pakistan. Sa loob lamang ng ilang sandali, napalibutan na ni Tahir at ng kanyang mga tauhan ang mga sasakyan. Kahit may mga pulis sa lugar, hindi nila napigilan ang grupo ni Tahir na manira at umatake na parang mga nawalan ng katinuan. Sa kabutihang palad, ang kanilang sinasakyang mga sasakyan ay mga espesyal na pinatibay na bulletproof vehicles, kaya nakaligtas sila sa kapahamakan ng halos isang hibla na lamang ang pagitan. Marahil ay nakatanggap si Malik ng tawag mula sa kanyang mga nakatataas na naguutos sa kanya na umatras. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos. Sa huli, sinabi niya kay Tahir na umatras muna pansamantala. Mukhang naging epektibo ang mapuwersang tawag ni Singh sa Foreign Minister at nang makita niyang umatras na si Tahir, saka lamang nakahinga ng maluwag si Singh habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Bagamat matagumpay nilang nalampasan ang biglaang krisis na iyon, hindi pa rin maaaring ibaba ni Singh ang kanyang pagbabantay. Dahil hindi niya tiyak kung patuloy pa rin makikialam ang Foreign Ministry. At hindi rin niya alam kung ang mga taong nanakit kay Uzma ay nagtatago na sa gitna ng mga tao sa paligid. Kaya wala silang ibang magawa kundi ipagpatuloy ang kanilang orihinal na plano. Ang pekeng Uzma na may takip sa muka ang unang lalabas upang maagaw ang atensyon ng karamihan at saka naman papasok ang tunay na si Uzma sa pamamagitan ng likurang pasukan. Iyon ang plano ni Singh. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagdinig sa hukuman ayon sa itinakdang oras. Bagamat inihanda na ni Uzma ang kanyang sarili bago pa man siya dumating doon, nang tuluyan siyang pumasok sa loob ng korte, nanaig pa rin ang takot sa kanya. Dahil ang lahat ng tao sa ibaba ay isinisigaw na siya ay walang hiya at pinaparatangan siyang nagtaksil sa kanyang asawa. At ito ang kaso ng sapilitang pagpapakasal kay Uzma sa kabila ng hangganan na yumanig sa Timog Asya noong 2017. Ang totoong pangyayaring ito ay minsang nagdulot ng tensyon sa ugnayang diplomatiko sa pagitan ng India at Pakistan. At dahil sa pagiging masalimuot at dramatiko nito, isinapelikula rin ito kalaunan ng isang direktor mula sa India. Isinasalaysay ng pelikula ang kwento mula sa pananaw
pananaw ng isang diplomat na muling binuo kung paano nakatakas ang isang babaeng Indian mula sa isang liblib na bulubunduking rehiyon ng Pakistan. Si Uzma ay isang diborsyadang ina mula sa Delhi, India. Noong 2016, nakilala niya si Tahir, isang Pakistani na driver ng taxi sa Malaysia. Itinago ni Tahir ang katotohanang mayroon na siyang asawa at ginamit ang pag-ibig bilang pain upang maakit si Uzma na sumama sa kanya sa rehiyon ng Buner sa Pakistan. Ang bulubunduking lugar na ito na malapit sa hangganan ng Afghanistan ay inilarawan noon ni Uzma bilang isang lugar na kontrolado sa istilong Taliban, isang walang batas na lupain na tila pag-aari ng wala. Pagdating nila roon, ipinakita ni Tahir ang kanyang tunay na pagkatao. Inuha ang kanyang pasaporte at telepono. Ikinulong siya sa isang silid na yari sa putik na halos 4 na metro kwadrado lamang ang sukat at araw-araw siyang nakaranas ng pambubugbog at sexual na karahasan. Itinuring ng mga lokal na residente si Uzma na parang isang tropeyo. Hindi lamang nila siya binantayan, kundi nakisali pa sila sa kanyang pagpapahiya. Kalaunan ay ikinuwento ni Uzma na sa tuwing susubukan niyang tumakas, muli siyang nahuhuli at kinakaladkad pabalik. Hinahampas nila ng mga kahoy ang aking mga binti habang sinasabing ang mga babae rito ay pag-aari ng kanilang mga asawa at ang pagtakas ay isang pagtataksil laban sa Diyos. Kahit matapos nang magpasya ang hukuman na palayain si Uzma at payagan siyang makabalik sa India, tumanggi pa rin ang lokal na foreign ministry na tanggapin ang desisyong iyon. Nag-aalala sila na kapag lalo pang pinalaki ng media ang kaso, tatatakan ng Pakistan sa mata ng buong mundo ng mga salitang tulad ng pagdupot, pagkakakulong at sapilitang pagpapatasal. Upang mailigtas ang kanilang reputasyon, nagsimula silang kumilos sa likod ng mga eksena. Ipinakain ni Malik kay Tahir at sa mga armadong lalaki mula sa kanyang nayon ang ideya na nilapastangan ang kanilang bansa. Sa kanilang mga salita, hindi na biktima si Uzma, kundi isang espiya mula sa India, isang babaeng ipinadala upang dungisan ang dignidad ng mga Muslim. Noong gabi bago ihanda ng India ang pagbabalik ni Uzma, tahimik na umalis ang ilang pickup truck mula sa nayon ni Tahir. Puno ng mga armadong lalaki ang mga sasakyan at ang kanilang destinasyon ay ang ligtas na ruta sa pagitan ng Islamabad at ng hangganan ng India. Nang makarating ang balita sa embahada ng India, labis na nabahala si Singh. Alam niyang hindi na lamang ito isang krisis diplomatiko, maaari na itong mauwi sa isang pandaigdigang alitan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, gumawa si Singh ng isang biglaang pasya. Kailangan nilang umalis kaagad. Kailangan nilang makalabas ng Islamabad bago pa man kumilo si Tahir. Alas 4 ng madaling araw, kulay abo at madilim pa ang kalangitan sa labas ng embahada. Nakasuot si Uzma ng kulay rosas na roba at may dalang simpleng bag na naglalaman lamang ng kanyang pasaporte at ng dokumentong inilabas ng hukuman. May kabuuang 4 na sasakyan ang nag-escort kay Uzma. 2 rito ay mga bulletproof na sasakyan ng embahada, habang ang 2 pa ay may sakay na mga tauhan ng seguridad na itinalaga ng hukuman. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng bukang liwayway, nagsimula silang bumiyahe. Hindi maaaring ihapid ng mga tauhang nagbabantay sa kanila hanggang sa India dahil sa mga limitasyon ng jurisdiksyon ng bawat lalawigan. Kinakailangan nilang magpalit ng bagong grupo ng mga lokal na tauhan ng seguridad sa tuwing papasok sila sa panibagong lugar. Sa kabuuan ng biyahe, wala silang naranasang aksidente at hindi nila nakasalubong ang mga armadong tauhan ni Tahir. 2 beses lamang silang nagpalit ng security team sa daan. Pagsapit ng alas 5:30 ng umaga, nakapasok ang kanilang convoy sa lalawigan ng Punjab. Mas mababa na sa 100 kilometro ang layo nila mula sa hangganan ng India. Ayon sa plano, basta makarating sila sa border crossing ng Wagah sa Lahore, makakatuntong na si Uzma sa daan pa uwi sa kanyang bayan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nangyari pa rin ang bagay na pinakakinatatakutan nila. Si Tahir, na tuluyan ng nalason ng mga ideyang itinanim ng diplomat, ay biglang sumulpot mula sa isang gilid na kalsada kasama ang kanyang mga tauhan. Wala man lamang babala, agad nilang sinalakay ang convoy ni Singh. Hindi nabigo ang mga tauhan ng seguridad. Kaagad silang tumalon palabas ng mga sasakyan at hinarap ang mga umaatake. Ngunit nang makita ni Singh kung gaano karaming lalaki ang dala ni Tahir, agad niyang napagtanto na hindi sila maaaring manatili roon at maghintay lamang dahil bagamat may mga tauhan silang nagbabantay, 8 lamang ang kanilang bilang. Samantalang si Tahir naman ay may higit sa 1 dosena, marahil ay umaabot pa sa 20 armadong lalaki. Kung magtatagal pa ang labanang ito, tiyak na mapapahamak sila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinamantala ni Singh ang pagkakataon at mariing inapakan ang silinyador. Ngunit si Tahir ay hindi taong basta na lamang susuko. Kahit pa umulan ng putok mula sa baril ni Tahir, walang anumang bakas ng takot kay Singh. Dahil ang sasakyang kanilang sinasakyan ay isang espesyal na pinatibay na bulletproof vehicle. Kahit maubos na ang lahat ng bala ni Tahir, tumanggi pa rin siyang umatras. Direkta niyang inutusan ng kanyang driver na banggain ng paulit-ulit ang sasakyan ni Singh. Ngunit hindi man lamang nila ito naitula dahil mahigit 3 beses na mas mabigat ang bulletproof vehicle kaysa sa kanilang sasakyan. Pagkatapos ay biglang napansin ni Singh ang isang malaking bunton ng buhangin sa gilid ng kalsada sa unahan. Kaya bigla niyang ibinuwelta ang manibela patungo roon. Sa isang iglap, tumilapon sa ere ang sasakyan
sasakyan ni Tahir at bumagsak sa taniman sa tabi ng kalsada. At sa pagbagsak na iyon na tila hatid ng karma, unti-unti na ring papalapit ang pelikula sa pagtatapos nito. Sa huli, sa patuloy na pag-alalay ni Singh sa kanya sa buong paglalakbay, matagumpay na narating ni Uzma ang tarangkahan ng India sa hangganan ng India at Pakistan. Ang Homebound ay hindi isang ordinaryong pelikula, isa itong kwentong hinango mula sa tunay na pangyayari. Parang isang matalim na talim na hinihiwa nito ang mga pantasya tungkol sa pag-ibig habang inilalantad ang mga pagtatago ng kalikasan ng tao at ng kapangyarihan. Batay sa totoong kaso ng sapilitang pagpapakasal sa kabilang bansa na kinasangkutan ni Uzma Ahmed, itinulak ng pelikula ang tila romantikong internasyonal na relasyon tungo sa kailaliman ng isang buhay na impyerno. Mula sa taus-pusong kaligayahan hanggang sa pagkakakulong, mula sa pagkawala ng kanyang dignidad hanggang sa desperadong pakikipaglaban para sa kalayaan, ang paglalakbay ni Uzma ay naging isang bangungot tungkol sa pagtitiwala at pagtataksil at isang larangan ng digmaan ng kaligtasan at paggising sa katotohanan. Sa totoong pangyayari, muling nabawi ni Uzma ang kanyang kalayaan sa tulong ng diplomatang India na si Singh. Ngunit ang sakit na kanyang dinanas ay hindi na lamang pag-aari ng isang tao. Isa na tong salamin ng sama-samang pakikibaka ng napakaraming kababaihang nakakulong sa ilalim ng patriarka, relihiyon at mga restriksyon ng mga institusyon. Sa pamamagitan ng kwento ni Uzma, ipinapakita ng pelikula sa mga manonood na ang mga hangganan ay hindi lamang umiiral sa pagitan ng mga bansa. Umiiral din ang mga ito sa pagitan ng kasarian at kapangyarihan. Ang nilampasan niya ay hindi lamang isang pambansang hangganan, kundi ang guhit mula sa pagsunod tungo sa paglaban at mula sa takot tungo sa pagliligtas sa sarili. Nang tuluyan ng makatawid si Uzma sa hangganan ng waga, hindi siya lumingon pabalik sa eksena. Tahimik lamang niyang itinaas ang kanyang ulo patungo sa watawat. Hindi iyon tindig ng tagumpay, kundi isang mabigat na paggising sa katotohanan. Nakabalik man siya sa kanyang sariling bayan, tuluyan na niyang nawala ang bersyon ng kanyang sarili na minsang naniwala sa pag-ibig. Hindi siya binigyan ng pelikula ng isang malaengkantadang wakas sapagkat ang realidad ay kailanman ay hindi naging banayad. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.